walking with it. Hi everyone! Good evening, I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw na to. Syempre ko ako naman ang tatanungin ninyo. Eto, katatapos lang namin mag-dinner ng bonggang-bongga. So yun, sana kayo din. Ang dinner namin ngayon ay pritong isda na malaki, yung tilapia. And then nagluto si Nun ng talong na sinalad niya sa kamatis at saka sa bawang at sibuyas. So, yan! Na nilagyan niya ng sili na maanghang. So, yun yung dinner namin. Kaya marami na naman ako nakain ng bonggang-bongga. Diba? So, yun. So, ako tatanungin mo, gusto ko yung Thai food, sa totoo lang. Kasi yung Thai food kasi parang nasanay na yung dila ko na maanghang ang pagkain, nasanay na yung dila ko na yung kumbaga parang yung kung ano yung lasa ng pagkain nila. Pag Filipino food na parang hindi na ako masyado nasasarapan. Minsan nagugulat ako doon sa sa tawag dito sa adobo natin. Kasi sabi ko, dami-daming mantika, puro mantika. Imagine mo yung mga mantika niya, saka yung alat ng toyo, ipapasok mo yung sa katawan mo. O diba, kamusta naman ang kidney natin? So yun, so nakakaloka, no? So ganun pala yung pagkain natin. Minsan parang sabi ko nga, nakakaloka. Pero syempre, iba pa rin talaga yung mga pagkain natin katulad ng sinigang, adobo, saka meron pa ako yung ginataan. So yun, so kahapon, sarap ng ulam namin yung ginataan na isda, panalo. But syempre, sabi ko nga, iba pa rin talaga ang Pinoy, di ba? So, yon, maabilidad pagdating sa mga klase ng ulam. Ako, ang gusto kong ulam na namimiss ko, yung talbos ng kamote. Tapos, sasawsaw mo siya sa bagoong na pinatakan ng kalamansi. Oh my God, ang sarap. O kaya, kahit na lang sa toyo na may kalamansi. So, panalo yon. So, di ba? Yun yung namimiss ko, yung pinakuluan na talbos ng kamote. Kasi walang kamote dito. Yung walang talbos ng kamote dito. At tagal ko nang hindi nakakakain nun. Yung mga sinigang, yung mga bangos, nakakakain pa ako nun eh. Pero yung talaga yung talbos ng kamote, isa talaga sa mga hinahangad kong makain. O, diba? So, yan. So, ito nga. So, may nagtatanong kasi sa akin, Mama Sam, tingin mo bakit si Atisa Manalo ay pinag-iinitan ng mga ibang tagahanga? Na-notice ko din yun, guys. Sa totoo lang. Na-notice ko kapag si Atisa naglalabas ng mga bagong photoshoot niya or si Atisa may mga ginagawang eksena. And then, talaga usap-usapan sa social media na talagang iba talaga ang tingin nila kay Atisa Manalo. Pero, ang napansin ko, kadalasan yung mga tagahanga ni Alexi ang tumitira kay Atisa Manalo ng todo. Kasi nababasa ko sa social media kapag may post doon, laging nandoon si Atisa, tapos itatapat nila doon si Alexi. Or kaya pag may ginawa si Atisa, ibabash nila ng bonggang-bongga. So, ito lang ang sagot ko dyan. Ang isang bagay, kapag lagi mo siyang pinapansin at parang tinitira mo siya ng todo-todo, threat siya doon sa kandidata siguro nila. Ayun yung nakikita ko. Kaya siguro lagi nilang pinipraise yung kandidata nila. Lagi nilang sinasabi, nako, si Alexis better than Atisa. Ang mga nababasa ko sa mga comment section, sinasabi nila, ito daw si Atisa Manalo ay nakakaubay na, nakakasawa na yung mga ginagawa. So ako, ang tanong ko kasi dito, kung halimbawa si Atisa ay taga Iloilo, and then si Atisa Manalo ay race ng Iloilo, tingin mo, ganyan kaya yung sasabihin ng mga taga Iloilo kay Atisa Manalo? So, ako kasi parang iniisip ko yon. Halimbawa si Alexi, hindi taga Iloilo, taga Quezon Province. Sasabihin kaya nilang magaling si Alexi. So, yun yung naiisip ko na ano kaya sasabihin nila kay Atisa kung taga Iloilo to. Siyempre sasabihin nila, pupurihin nila, di ba? Kasi kababayan nila. So, ang akin, hindi sila dapat matakot kay Atisa kung nakikita nila si Alexi ay magaling. Kasi para sa akin kasi, si Alexis kasi, nakita na natin yung capacity niya
alam natin kung ano ang meron kay Alexi at hindi na yun dapat pang ipaulit-ulit dito na ikino-comment na magaling si Alexi, iba yung sa sobrang dami na nagdadatingan ngayon ng mga kandidata na mula sa iba't ibang lugar, yung iba ay galing pa sa iba't ibang klase ng pageant. Mahirap yung competition ngayon ng Miss Universe Philippines at hindi ka makakasiguro. Kahit si Atisa Manalo, hindi tayo sigurado na siya ang mananalo. Ang inahawakan lang kay Atisa Manalo ngayon dahil siguro talagang aminin natin, si Atisa ang isa sa mga top contender talaga na kailangan pabaksakin ng mga kandidata. Kasi yung mga kandidata, lahat naman sila ay magagaling. Pero kasi, iba kasi ang isang Atisa Manalo. Kaya minsan hindi ako nagtataka. Naku, sinasabi mo lang yan because natitreat yung kandidata. Threat yung si Atisa sa kandidata mo at alam mo ang capacity na meron dito kay Atisa, kaya lagi mong ginaganyan si Atisa kasi yun lang naman yung dahilan kasi kung hindi magaling sa isang Atisa Manalo, hindi ka dapat matakot at alam nila yon na kung hindi magaling si Atisa Manalo, hindi naman nila ibabash, di ba? Pero tulad nga ng sinabi ko, kahit i-bash nyo nyo ng i-bash si Atisa or pabaksakin nyo pa si Atisa sa social media o kung ano man yung sabihin nyo kay Atisa na against sa kanya, I think hindi nyo pa rin madadaya o mababago ang magiging resulta I think hindi nyo mababago yung resulta na kung ano ang mangyayari sa Miss Universe Philippines. Kapag nakita ng hurado ang galing ni Atisa Manalo, impossible na manalo to. Ang hindi ko kasi naintindihan, bakit nyo tinatarget si Atisa kung sinasabi niyo magaling ang kandidata ninyo? Nagsalita na si Atisa regarding dito kasi di ba yung nagkakaroon ng comparison. Nasabi lang ni Atisa dapat maganda yung kandidata nila para manalo sa competition. And wala dapat ikaw worry, di ba? So ako para sa akin, si Atisa Manalo, ginagawa lang niya yung trabaho niya. At si Atisa Manalo, nandoon siya na sincere siya doon sa gusto niyang mangyari. And for sure naman si Alexi ganun din. So ako kasi para sa akin, about Alexi, nakikita ko na nagtatrabaho din. Alam ko ang communication skills ni Alexi ay very good. And then alam ko na strong talaga din si Alexi. At kaya niya manalo sa Miss Universe kung suswertihin talaga si Alexi. Kaya lang kasi sabi ko, malaki din yung chance ni Atisa Manalo na masungkit talaga yung corona. Dahil ang Atisa Manalo kasi, sabi ko nga, galing na siya sa Miss International. So, napatunayan niya na yung sarili niya. And then, yung mga tao, talagang naniniwala talaga sa galaw ng isang Atisa Manalo. At hindi mo maiaalis sa mga tao yon. Kasi ang akin, dapat chill lang. Kasi dapat masaya lang tayo dito. Kasi minsan nakakadismaya yung pagbasa mo ng comment, masasabi na ay nako, mas better pa yung ganito. Huwag tayong mamuri ng sarili nating bangko, pero may nililigwak naman tayong ibang tao. So siguro mas maganda, hintayin natin kung ano yung ipapakita nila sa entablado and then hayaan natin yung hurado na maghusga sa kanila. Basta ako, kung mananalo si Alexi, susuportahan ko yan ng bonggang-bongga because she is Miss Philippines. At kung mananalo si Atisa Manalo, susuportahan ko yan ng bonggang-bongga because she is Miss Philippines. And then, sa ngayon, aaminin ko, magaling si Alexi, naniniwala ko kay Alexi, pero kung pag-uusapan din yung galing ni Atisa Manalo, magaling din ang isang Atisa Manalo at hindi imposible na siya ang mag-title talaga ngayong taon na to dito sa Miss Universe Philippines. Ang nakakakilala kay Atisa Manalo, hindi lang Pilipino, kahit nga yung mga taga-Indonesia na na-meeting ko, sobrang nagulat ako sa kanila kasi parang hindi ko ina-expect na lalabas sa bibig nila si Atisa Manalo. And then natuwa ako doon kasi parang okay, kilala pala talaga nila ang isang Atisa Manalo. So hindi lang to sa atin kumbaga parang kahit dito sa Thailand, yung mga co-teacher ko, nabanggit din nila sa akin na parang, ilalaban uli si Atisa Manalo, yung mga mahilig sa pageant. So tanda nila yung pangalan ng Atisa Manalo na naging first runner-up sa Miss International. Kung hindi man nila mabanggit yung pangalan, sinasabi nila yung first runner-up sa Miss International noong 2018 from the Philippines. So that is Atisa Manalo.
Manalo. So, naka-remark talaga si Atisa Manalo, hindi lang sa atin, kundi sa buong mundo. At huwag kang magtaka kung ang isang Atisa Manalo ay nagtatrabaho sa competition na to dahil ayun talaga yung gagawin niya. Dahil ang target niya talaga ay makuha ang corona ng Miss Universe Philippines. And then ako, para sa akin, malakas ang laban ni Alexi at hindi nyo na kailangan pang awayin ng awayin ang mga taga-Maatisa, hindi nyo kailangan awayin si Atisa Manalo kasi baka mamaya mag-reflect yan sa inyo and then karma is real. So, ako, sabi ko nga sa inyo, mas maganda na yung lumalaban lang kayo dyan at nakikita ninyo yung suporta ng tao, hindi yung parang nananapa kayo ng ibang tao. Kasi napansin ko, pinupuntirya talaga nila si Atisa Manalo. Katulad na lang yung mga Christy mag-carry, hindi naman sila nagdadaldal against about Atisa. Pero yung mga Alexi, at lakas talaga nilang banatan ng todo-todo si Atisa na hindi ko maintindihan kung bakit tina-target ninyo si Atisa. Natatakot ba kayo na matalo ang kandidata ninyo? I think hindi siya matatalo kung magaling siya. I think ako tatanungin ninyo, hindi nyo kailangan makipag-away o makipagbardagulan sa comment section kasi magaling naman ang pambato ninyo at kahit ako nakita ko at sabi ko nga impressive ang isang Alexi. So nakakatuwa ang pambato ng Iloilo ngayon kasi malaki yung chance ninyo na makuha uli ang ikalawang corona para sa lugar ninyo ng Miss Universe Philippines. And I think mangyayari yon lalo na kapag ginalingan lalo ni Alexi. So walang nagsasabing hindi magaling si Alexi. Lagi namin sinasabi na ang laki ng chance ni Alexi na makuha ang corona and I hope naiintindihan natin yon at hindi natin kailangan i-bash si Atisa dahil ayaw ninyo sa kanya. So kung ayaw nyo ng Miss Tisa, tumahimik na lang tayo lahat. Kung ayaw ninyo ng mga ginagawa niya, wala naman kayong dapat i-comment sa kanya. Hindi nyo na kailangan sabihin na nakakaumay dahil baka mamaya bumalik sa inyo yung mga sinasabi ninyo at baka mas ma-hurt pa kayo, di ba? So, hayaan na lang natin. So, just keep going and fighting kasi mas maganda yung naglalaban-laban sila na mabubuo yung friendship, mabubuo yung samahan nila, and then in the future, malay mo maging mag-best friend pa si Atisa Manalo at saka si Alexi. Kasi sa ginagawa ng mga tagahanga, as in kayo na ang gumagawa ng boundary sa kanila na parang wag maging magkaibigan dahil ayaw ninyo, dahil gusto lang ninyo yung kandidata ninyo ang wagi. So, pangit yung ganon. Dapat walang ganon mga Mars. Dapat, lang, friendship lang. So, yun. So, try ninyo na maging positive para sa kandidata ninyo. Maniwala kayo sa kandidata ninyo. And then, kung magaling naman talaga si Alexi, kaya niya ipanalo yan nang hindi ninyo pinupuri or nang hindi ninyo nang hindi kayo nangaaway ng ibang kandidata. So, believe her. So, yan. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin. So, yun guys. Guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. So yun guys. Guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Love, love, love.